Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay September 1st, 2023 at medyo mahina pa rin yung market natin. So hindi natin makita na magkaroon siya ng rebound kasi laki ng nakita natin na net foreign sale po. So meron tayong 5.69 billion na net foreign. So lumalabas pa rin po sila. So hindi pa nga natin nakikita yung bottom ng market. So kanina umaga maganda siya, berde tayo mabot tayo na halos 0.6, 0.7%. Pero nag-collapse din siya at then of trading natin and then gain pa rin naman siya 0.09% pero a bit worrying yung lumabas na 5.69 billion nga po dito sa market naman natin. Okay? So medyo mix yung ating mga trending stocks. Tapos yung mga properties, di ba malakas yung drop nila kahapon, medyo bumawi naman sila ngayon. So dito sa trending stocks, so nauna sa listahan natin itong si PLC. So makita mo dito sa um, dito sa galaw niya or rather dito sa gain niya is 1.67%. Meron siyang kaunti net foreign sale 147K. So ito nga tinutugma natin to kay Lotto kasi 'di ba meron daw siya hawak na shares dito kay Lotto natin kaya medyo umaangat yung kanyang pinaka price action. And then si Converge ayan. So finally nag-bounce na rin po siya. So meron siyang bounce kahit paano 2.96% pero hindi pa rin tapos yung yung nakikita natin sa kanya na net foreign sale. So meron pa rin po negative ilan ba to? 16 million na net foreign sale sa kanya. Okay? So LTG nagkaroon siya ng trending for today's nag-trending siya for today kasi meron siyang cash dividend na nakalagay yata doon sa is 3.21%. So meron siyang dividend doon. Nag-drop siya is malit lang no, negative 1.21%. So panalo yung merong special cash dividend sa ex-date natin. Okay? Tapos si Lotto, so trending pa rin siya kasi siya yung top notcher natin kahapon. Tapos hindi man siya masyadong gumalaw no, nag-drop siya ng 0.7%. SSI, meron siyang drop na 1.99%, so nag-trending siya. And then si Ionix natin, parang head and shoulders yata yung nakita natin. Meron siyang drop na negative 3.13%. Tapos meron siyang net foreign sale na around 700K. Okay? So, yung pinaka dilemma natin sa ngayon, walang foreigners dito sa market. So, madali kasing mag-collapse yung mga stocks natin pag wala pa sila. Okay? So, yung disclaimer natin guys, as usual, yung mga bago po dito sa channel natin, paki-double check na lang po. Yung ating review is for education purposes lang. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng ating stocks. Meron po kasing risk na involved naman dito sa market. So, due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka. Tapos join ka dito sa trading group natin kung gusto mo ng guide sa trading sa PSE market. Ayan. So aral na lang tayo over the weekends. Check mo lang po yung ating daily uploaded videos. Yung mga trending stocks natin, pababa yung trend din. So company reviews, sample trades, yung ating mga basic indicators. So mag-aral na lang ulit din ako sa charting over the weekends. Tapos building your fundamentals, yung mga risk management. Tapos yung ating mga simple na stock market studies. And then follow mo din ako dito sa iba. Dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to kung saan nagre-review naman tayo ng ating mga play turn games. So hindi pa rin naman masyadong gumagalaw si Crypto. Tapos sa mga social media, dito sa ating Facebook account, follow mo na lang para updated ka po sa mga posts. Ganun din sa ating Facebook page. Ayan. Pili ka na lang po. Sa mga articles natin sa Bodega Picks sa local market, dito sa US market at saka dito sa cryptos, money earners, yung mga side hustles natin, napindot natin. So check na lang po. So medyo maganda yung earnings natin ngayon. Kasi nag-open na ulit yung di ba, mga schools. Sabi ko nga sa inyo kahapon. So medyo bumabalik na siya, pick up na siya ulit. Tapos tingnan natin yung summary dito sa Twitter natin. So ang bumawi is property nga. Ayan. So nag-up kasi yung mga properties natin. Pero nag-drop naman dito sa finance. So dito yata galing yung malakas na net sell. So holding firms nag-drop din siya 0.61 and then mining and oil natin drop siya gawa ni SEC, di ba? Nag-pull back negative 0.87%. Okay? So yung mga nakalagay dito, ACE-N. So nag-up yata to yung tingnan natin mamaya kung nasama sa mga top winners. Si ACE-N, yung ating mga preferred share sa kanya, di ba? So nag-list ng ACE-N A and B. Tapos meron siyang signed shareholders agreement with Silver World Capital for development of greenfield solar energy projects in Taiwan. So may mga bago siyang project. So ito yung mga binili nila.
Kokonti lang, di ba? So, mga properties yung binili. And then, sa mga binenta is mga banks. Ayan. So, ang dami dyan. Kasama si Converge. Nandyan sa, ano, ayan, no? Sa mga sellers natin. Okay? So, ASN, Unit, and Indon firm agree to develop renewable projects in Indonesia. Ayan. So, medyo marami palang project na ongoing itong si ASN. Siyempre, settlement market, wala pa rin. Tapos, recap is 0.09%. Expanding ICT borrows 750 million US dollar from Metrobank. So, laki niyan, ilang billion. And then, one of the big reasons for this lack of foreign demand was experienced in 7.89 billion net foreign sale. Ayan, so ang dami na, di ba? Plus yung sell ulit ngayon. So, more than 10 billion na siguro yung ano, lumabas dito sa market. Ayan. So medyo kabado tayo sa ano sa galaw ng foreigners. Liquidity is a vague measure of how easy it is to buy, sell, and sell without impacting its price. Ayan. So kasi walang foreigners. Ayan, nakasilip na si Jose Marichan. ASEAN subsidiary, Silver Wolf. Ayan, nabasa natin yan. PHN Educational Unit, PINMA Education tripled its net income to, laki 307.47 million. Tapos MPI, okay, hindi na yan. ASN sa Indonesia naman. Tapos sa share buyback, meron pala Ali, FNI, saka si Robinsons Retail Holdings natin. ICT, okay. So PHA disclose hearing for Stapa. Ayan. So ano ba nangyari? PHA received complaint filed by Serafica before the office city of Pasig against PHA and certain individuals. So naglalaban na sila dito. Mayor, ERC allows termination of Meralco, PDC Power Supply, ICT secures yung loan niya. Tapos DWC include development of residential subdivision. PHN Educational Unit triples its net income in the first half. Tapos si ASN entered joint venture with PT Trisoya Mitra. So yun yung kanina sa Indonesia. AP, Power Commence is corporate electric vehicle fleet. SMPH, bumawi. Yung galawan kahapon. Tapos si Jose Merchan nakalabas na. RCR dropped 7.8% in one day as the deletion takes effect. Ayan, so may rebalancing yata dito. ICT Science Loan, ASEN listing updates. Ayan, so marami ASEN A sa B, yung mga preferred shares niya. Okay? Tapos yung galawan natin kahapon sa US market naman. Okay? So yun lang yung mga nakita natin. So matamlay yung Philippine market. So yung ibang market okay naman. Okay, so guys, ayan, September 1st, yung mga gustong sumali sa trading group. So ito yung pinaka-start date natin. So check mo lang po yung ating Patreon channel na Flavi Trader kung gusto mo ng guides sa trading, investing sa Philippine markets naman. Okay, so tingnan natin yung galaw natin. So meron pala siyang ano, bago mag pre-close, nag-drop yung market natin. So sayang, kahit pa paano sana maganda yung closing natin sa Friday. So verde pa rin naman, kaso itong, yung ayaw nga lang natin, ayan, so ba't may quick trade tayo dito? Ayan, so yung ayaw natin sa kanya, 5.6 billion. So yan po kasi yung lumabas dito sa market natin. Hindi ko naayos yung format natin. So yung property ang nauna, si Ali 3.31, Converge 2.96, SM, ayan. Simpa ba ASN, mga 1%. Tapos nag-drop si, ayan, baka dito kay Mondia, 4%. I-double check na lang natin over the weekends. SCC, kung kanino galing yung mga sellers. SCC minus 2.8, LPG minus 1.21%, 41% foreign, 59% local participation naman. Okay? So tingnan natin yung mga winners natin for today. Pangit ng market natin. Wala tayong magawa sa mga nagde-drop na stocks natin. So ngayon, ABS-CBN medyo gumalaw. So nag-up siya 13.28%. Si Mark 6.85%, Mrs. G 6%. TechW, mga small caps, 6%, Prim 5% ba ng buhay. Si ABA nag-bounce din 4.63%, Ace NB yan 4.4%. Ali, Converge, so, nag-up sila at saka si S-West 2.71 naman. So dito sa losers natin, so sino ba pinaka-drop X 7.69, Green. So papunta na si Green sa ano 0.25 natin. Wala na siguro masasabi yung iba pag nag-touch siya doon sa area na kasi doon bumili kasi yung investor. Ayan. Hopefully hindi siya lumabas. So Jerry 6.98%, si Fruit nag-drop
nag-drop si Prota, 4.76. Monde, minus 4%. Sige pa ba? Alter, so binawi din niya, minus 3. Si BPI, minus 2. At saka si Home natin is minus 2.5%. So, lugmok na lugmok yung mga alaga ulit natin. So, ayaw pa rin mag-bounce yung ating pinaka-price action. So, hindi ko na naayos yung setting natin dito. Okay? So, punta tayo dito sa chart. Okay, tingnan natin yung chart natin. So based dito sa galaw, hindi pa natin masabi ng bottom. Lalo na may maraming net sell na lumalabas. So sige, lalagay ko dito sa laki ng border natin. 6,100 siguro 6,1 na no. Psychological natin 6,1. Yung pinaka main support, magre-retest tayo diyan and then hindi tayo sure kung mag-hold to kasi nga yung foreign investors wala kasi sa market. So may magandang 'di ba, itsura yung RSI pero hindi tayo masyadong optimistic sa galaw dahil nga doon sa sa paglabas ng mga foreign investors. So interesting to see kung mag-hold yung market natin dito sa 6,100 level. Sana mag-hold siya pero knowing yung galaw ng foreigners natin, so yun nga wala tayong masyadong optimism sa galaw ng PSE market. Next week, mali mo mas maganda yung balik ng foreigners. Okay? So tingin tayo sa US market, kahapon medyo mix ba sila? Medyo mix sila o futures to na tama medyo mix sila pero okay naman yung galawan majority. Tapos dito sa bandang sa may Europe natin naghalo-halo na dito. So hindi ko iba kasi itong binuksan ko eh. Anyway, Asian market titingin na lang ako. Papiao is halos berde naman lahat. Maliban dito sa ba mga to indicator natin na to. Hindi maayos yung natin, yung chart. So anyway, hindi ko makita yung yung European markets natin, Asia at saka US market is okay naman kahapon. Tapos ngayon, based dito sa, meron ba tayong SG Finance pala itong nabuksan ko. So hindi ko makita yung ito ba yung futures natin? So medyo sideways siya kung ito yung kahapon to. Anyway, hindi natin nakita yung sa to, SG Finance pala yung subukan nating palitan to. May lalabas sa US. Wala. So, mali yung nabuksan natin. Anyway, so double check na lang natin mamaya kung ano yung galaw dito sa US market. Tapos sa cryptos natin, nag-drop na. So, wala. Mahina din, 26K ulit siya. Lalaki ng drop niya. BNB 214, Ethereum is 1.6K. Ayan. So, balik din siya. Mukhang magre-retest sa 25K itong si Bitcoin natin. Lalaki ng drop dito sa cryptos, 6%. 5%, 4% yung mga nakikita naman natin na galawan natin. Okay? So, refresh natin to. Tapos punta tayo dun sa paano ba yung natin dito? Portfolio glance, sidebar. Okay, so yun, tanggalin natin yung sidebar. So punta tayo dun sa pag-usapan na lang natin yung yung mga trending stocks natin. So wala tayong makita na maganda dito sa mga stocks natin. Nainad natin si PLC. So umakyat naman siya, di ba? So nag-up siya. Tingnan muna natin yung yung price action niya. So nag-up siya ng 1.67%. Wala masyadong foreigner. Call FMS ang buyer and then call tower yung ating pinaka main seller. So balik tayo sa chart. Nag-up siya ng konti. Nag-retest siya pero nag-resist dito sa malapit sa 0.662. Pero anyway, good vibes pa rin tayo dito kahit na medyo nauntog siya dito, 'di ba? Para nag-double tap yung candle niya. Kasi meron siyang volume tapos yung RSI natin at tsaka MACD formation is medyo bullish naman siya. So kung naghahanap ka ng support, so ito yung support natin sa kanya, 0.58. Ayan. So bawasan natin yung volume ng indicators natin. Dito natin naayos kanina. Ayan, 0.62 and then 0.58. So overall picture, kung naghanap ka sa kanya, syempre uptrend. Kasi may nakita tayo na magandang galawan. Tapos nagtatry na mag-continue yung breakout nitong CPLC. Pero medyo humarang siya, 0.62. So yan na lang muna yung ilalagay natin sa kanya na pinaka resistance naman natin. Okay? So yun lang muna yung observation natin kay PLC. Sino ba itong may news dito? Si SSI pala. So may nakakalimutan ko minsan yung mga binubuksan natin. Okay? So yun lang muna yung galaw natin dito kay PLC. Bullish pa rin naman yung yung observation natin sa kanyang chart. Converge.
So although natutuwa tayo kasi nag-bounce siya na 3% and then balik sa 8. So 8-8 itong si Converge natin. Hindi pa rin tayo masyadong optimistic masyado sa kanya. So hopefully next week mas makita na natin na mas maganda yung galaw niya. So clone natin and then nag-bounce siya malapit dito sa 8 8 pesos. Ayan, very good. So parang ito yung chart na sinusundan ngayon ni Converge. So bearish pa rin tayo, yung RSI is below 30 pero medyo maganda yun. Yun nga lang pala. So hindi to buy, so sell to. So meron lang nakapag-pump sa kanya at the end of the day siguro. Okay? So anyway, tingnan natin yung kanyang price action. So meron siyang 2.96% net foreign net foreign sales siya minus 16 million. SB Equities Regis ang buyer and then SB Equities Macquarie yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So anyway, hopefully yan yung inaantay natin na start ng bounce. Kay Converge kasi medyo battered yung yung stock natin, oh. So wala ba review na ibibigay? Wala kasing wala tayong makita na share buyback eh. So yun sana makakatulong sa kahit papaano sa sentiment para kay Converge eh. Ngayon kasi for sale pa rin yung lumalabas naman sa kanya. Okay? So ito yung observation natin kay Converge. Sino ba yung natin? SB Equities, Abacus, mga Mandarin, no? Mga dito siguro si wala si JP Morgan dito, no? Wala eh. Si Mandarin ang nagko-control dito sa sell natin. Okay? So yun lang muna observation natin kay Converge. Next natin si LTG. So meron po siya dividends kaya siya nag-drop. So bakit 1% lang nakalagay? 1% lang ba talaga to? Tingnan natin, baka mali yung ko. 3%. Or rather, sorry, kahapon pala nag na siya. O 1% today, pero kahapon nag-drop siya ng 2%. So halos ganoon na rin pala yung binigay niya sa dividends niya pagdating ng ex-date niya. So anyway, so ilang days din siguro dyan sa bandang baba si LTG, lalo na wala tayong foreigners na sumasalo sa market. So nag-bounce siya dito sa 8.85. Mga few days siguro natin bago makita yung actual na galaw niya ulit kasi kabibigay niya lang ng special dividends naman. Kaya po nag-drop. So negative 1.21%, sinama niya yung drop niya kahapon. Net foreign buy, 500K lang. Call FMS sa buyer and then PEP. BPI yung ating pinaka-main seller. SSI yung hindi ko nabuksan yung dividends na article nitong si LTG naman natin. Okay? So yun lang observation natin sa kanya. So congrats, meron kayong dividends. Kailang binawi ng price action naman natin yung galaw. Next si Lotto. So medyo napagod na si Lotto natin. Nagpapahinga, nag-drop siya kanina. Malakas ba tong drop na to? Laki din, no? 8%. So ganyan na yung mga galawan niya kasi nga medyo parabolic yung yung galaw nitong si Lotto natin. So balik natin yung drawing natin kahapon. So hindi ko tanda yung So masyadong mataas eh. Sinasabi na extended Fibonacci. So titingin tayo dito sa bandang kaliwa. So dito 4.1. Tama ba yung nilagay ko kahapon? So yan pa rin naman ilalagay natin na resistance. Meron pa siguro to kasi medyo to eh binabantay ng mga traders natin kasi ito yung malakas yung volatility. Yun nga lang, mind nyo, ang lalaki ng galaw niyan. So more than 10% yung normal na galawan naman niya. So hindi natin masukat to kasi parabolic siya. And then yung sentiment natin sa kanya is yung kanyang yung meron siyang collaboration with Philippine Charity Sweepstakes natin, PCSO. Okay? So, overbought na. So, watch out na lang. And then yung MACD is super bullish yung galaw ng kanyang price action naman. Okay? So, yun po yung nakita natin kay Lotto based sa price action. So, malit lang naman. Naka-recover siya. Negative 0.77%. 81K net foreign sell. Citysec call ang buyer and then Solar Timson yung ating pinaka-main seller. Next, si SSI. So, pinag-usapan siya dahil sa meron siyang mga share buyback pero yung price action niya medyo mahina, di ba? So, meron siya dito. So, ito disclosure niya September 1. SSI Group. So, medyo marami din. Nasa 487,000 shares yung binili niya kahapon. And then, at 3 pesos. Average 3 pesos yung kanyang pagbili. So, balik tayo dito. Kaya lang yung price niya medyo
basag na yung ano, no, yung pinaka MA20 na support ngayon. Kahit yung ano, yung trend niya medyo basag na rin siya. So ang gusto natin makita ngayon kasi medyo basag yung trend, mag-support tayo dito sa ano, dito sa 2.9. So hopefully hindi yan mabasag para hindi tayo titingin dito sa malapit sa MA100. Pero medyo malakas yata yung ano niya. Oh. May selling volume kahit paano itong si ano itong si SSI natin. Okay? Watch out na lang dito sa key level. Hopefully, hindi siya magkaroon ng breakdown and then mag-bounce muna siya dyan sa 2.9 kasi i-retest niya yan eh. Medyo walang momentum and then medyo puro sellers yata yung nandito kay SSI natin. Okay? So, tingnan natin yung kanyang galaw. So, drop siya, negative 1.99%. 700K net foreign sell. A&A, PEP ang buyer, and then AAA, BPI yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay, so medyo broken kasi yung drawing natin sa trend. So dito na lang, 2.9, tignan natin kung tatagal yung kanyang pinaka-price action dyan. And then lastly, itong si Ionics natin. Okay, drop. Ito ba yung sinasabi ko na ano? So para kasing pag pinalit mo na ganyan, para siyang head and shoulders, no? So kailangan makabalik siya dito sa ibabaw ng MA20 para hindi natin isipin na head and shoulders. Ganyan kasi parang head and shoulders yung galaw niya. So anyway, hopefully bumalik siya dito sa MA20. Yan yung pinaka support na kailangan natin sa kanya, pero medyo wala kasing volume eh. So mahina din siya. Yung pa-recover sana na MACD, medyo bumabalik ulit pababa. Ganun din yung direction ng RSI. So 1.2 yung psychological support natin na babantayan dito kay Ion. After niyan dito sa 1.1. Okay? So tignan natin yung kanyang price action. Negative 3.1% for today. Walang foreigners. Call FMS ang buyer, Maybank FMS yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So walang masyadong exciting dito sa market natin na gumalaw. Maraming bounce pero medyo mahina kasi 1.9% yung drop tapos wala man lang bounce na nangyari sa market. So talagang mahina ang PAW kumbaga, di ba? So sabi ni Ma'am April, no reason to go up tapos walang net foreign buy dito sa market natin. Okay? So mag-aantay ulit tayo kung kailan babalik yung mga foreigners naman. Ayan. So yun lang muna yung ating review. Aral muna over the weekend. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa trading group kung gusto mo. Tapos dito sa Crypto to, Facebook account, follow mo na lang Facebook page. Bodega Peak, Money Earners, yung ating Twitter, and then Patreon sa mga gusto po ng guide sa trading sa PSE market investing. Check mo na lang po yung Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.